Alright? Okay, 3 points. No? There must be a reason why Apostle Paul is focusing on this. Bakit kaya ang suggestion ni Apostle Paul is focus kayo sa mga ganyang bagay? No? Bakit kaya? Una, to live wisely. No? Alam niyo pag sinabing to live wisely? No? Anybody? Sige, interaction tayo. Pag sinabi mong, I'm living wisely, paano maging wise? Yun ang Tagalog ng wisely. No? Wise. No? Merong dalawang klase ng tao sa Biblia. No? May dalawang klase ng tao sa Biblia. Ang isang klase ng tao is wise. No? Wise. Dalawa lang. Yung isang klase naman is, yung opposite ng wise? Mangmang. Or foolish. Dalawang klase lang. Isang wise at isang foolish. Isang wise at isang mangmang. Okay? So, now, ang gusto pala ni Apostle Paul kung bakit natin kailangan pag-usapan yung mga bagay ito is para mamuhay tayo ng wise. Ano yung, paano mamuhay ng wise? Paano ang isang Kristiyano mamuhay ng wise? Madiskarte. Wise. No? Wise. Namumuhay ng tama. Namumuhay ng tama. No? Yan yung mga wise living. No? To live wisely. Okay, sige. Pag-usapan natin. Saan natin ini-invest yung ating buhay? Ayan. To live wisely. No? Ano yung ating mga priorities? No? If you will list out, okay, sige. Ilista natin yung ating mga priorities sa buhay. Ano yung top 3? Yung top 3 ba natin is anything related to God? Wala siya sa top 5. Sorry Lord, you're not even on the top 10. You're not even on top 5. You're not even on top 3. Siguro mga top 11 ka lang, Lord. No? So bakit kaya ganon? No? Wherein, our life in eternity is endless. Pero bakit yung priority natin, ang baba lang, no? Wala sa top 3 si Lord, wala sa top 5, wala sa top 10. Top 11 lang. No? Buti na lang, no? Dito, sa taga-Faith, Sharjah, si Lord ay nasa top list. Amen! Amen? Nasa top list. Why? Why we are here? No? Dapat nga, ang sarap kaya matulog. Sinong puyat kahapon? Mga puyat, no? Ay, masarap matulog ngayon. But we choose to come here and praise the Lord, no? Amen. We choose to come here and raise our hand, no? And we say all those praises sa ating Panginoon. Hallelujah. Why? Because He's top on the list. Amen. No? Because we are living wisely. Are you making the right choice in line with eternity? Yan. Ang tawag dyan, living wisely. No? Kasi dito, masyado tayong busy. Kasi nga, itong lugar na kung saan tayo nandito, this is business hub. Pinapunta tayo ng gobyerno dito, hindi para mag-relax at mag-enjoy, magbakasyon lang. Okay, we are opening Dubai para ang mga Pilipino mag-relax, mag-enjoy. All are free. Hindi. Pambira, lahat dito may bayad. Diba? Dati nga, 2 dirhams lang yung parking eh. Ngayon may 6 dirhams na. May 12 dirhams pa nga. Sipin mo, parking pa lang, 150 pesos na per hour. Imagine na. So, busy talaga dito kasi you need to earn a living. Kailangan mo talagang kumita dito. Otherwise, nga. Diba? So, the situation here is making us busy. No? Pero hindi tayo matitinag dyan. No? Hindi natin ibibigay yung ating buong buhay to earn a living para maging busy. Why? Because I am designed for eternity. No? Dinisenyo tayo ng Panginoon for eternity. Ayan. Dahil masyadong busy, no time for prayer. Alam mo pag sinabing live wisely, no? Naalala niyo yung kwento ng wise and foolish builder, no? Ang kwento ni Pastor Juby, si Rocky at saka si Sandy, no? Yung isang siya po ay hindi kwento ng isang Kristiyano at ng non-Christian. Siya ay kwento ng dalawang Kristiyano. Why? Kasi pareho silang nakikinig. Pareho nilang napapakinggan yung Word of God.
Okay? Pareho silang Kristiyano. Why? Kasi yung isa nakarinig ng Word of God, no, then in-apply niya. Wise. Yung isa naman nakarinig ng Word of God, hindi niya in-apply. So, foolish. Nagtayo sa buhangin ng bahay, dumating yung alon, hinampas, nagiba yung bahay. Yung isa nagtayo ng bahay sa bato, no? Dumaan yung hangin, alon, hindi nagiba, nakatayo pa rin. Pareho silang uma-attend ng faith Assemblies of God. Pareho nilang napakinggan yung sinabi ni PJ, no? Kaya lang yung isa in-apply niya yung napakinggan niya. Yung isa hindi niya in-apply. Ayan. Sino yung wise? Yung in-apply, no? Ayan. So yun yung difference. Okay? Now, walang time sa prayer, walang time maglingkod kay Lord, walang time sa Bible study, walang time to read the Bible. No? Anong tawag doon? Living foolishly. No? Like for example, ito, gawin natin mas practical. Kunyari, next week, may ipaparanas sa iyong may ipaparanas sa iyo si Lord na isang problema. No? Merong iaalaw si Lord, no, na isang problema ang paparating sa iyo. Let's say next week. And then, ang sabi ni Lord, gagamitin ko si PJ para iparinig sa kanya kung ano yung kanyang gagawin. Once naharapin niya itong problema ito next week, eh hindi ka nakinig. Hindi ka umattend. No? Eh dumating sa iyo yung problemang yon, hindi mo alam tuloy ang gagawin mo ngayon. No? Binigay na ni Lord yung solution, kaso wala eh. No? Mas nag-focus ka living unwisely, ano? So mga practical example. Amen. Now, when the time has come, we cannot say na-busy kasi ako that time eh. That time pala pinarinig that time pala discussion. So, alam mo pala yung gagawin mo dapat, kaya lang hindi mo napakinggan eh. So, ganyan po ka-critical. No? Ganyan ka-critical. Living our life wisely. Why? Kasi yung mga bagay na yan, ito po. Living wisely, no, is making right decision. No? Kung ano ka ngayon, bunga yan ng mga decision mo sa buhay. No? Would you agree with me? Hindi. Ito, kung ano ako ngayon, kasalanan to ng tatay ko. Hindi, kasalanan to ng nanay ko. No. Kung ano yung meron ka ngayon, that is the fruit of your decision in life. No. Maaaring at the beginning, bunga ng decision ng parents mo, let's say, maybe. Pero along the way, habang tayo nagmamature, habang tayo ay umiidad, no? Kung ano ka, yan ay bunga ng decision mo sa buhay, no? Pero ibibigay ni Lord yung mga tamang yung mga tamang way na yan on how to decide properly, no? Kaya lang wrong decision. Why? Because you don't know the word of God. No? Kaya mahalaga sa atin yung lagi nating ina-absorb, pinapakinggan yung salita ng Panginoon. Matthew 6:19-21. Do not store up your treasures on earth, where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourself treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Next year ako mag-serve kay Lord. No? Kasi medyo mag-aanong muna ako this. Hello, Chang. Siya po si Chang. So, yun po yung kanyang real name. Dito po ako. Okay, so where your treasure is, there your heart will be also. Lord, next year na lang ako magse-serve sa iyo. Ayan. Ang favorite verse po natin mga Christian, yung 2 Corinthians 5:17. No? Anong sabi doon? Our favorite verse is, the old has gone, the new has come. No? Kung dati, iba yung mga trip natin, ngayon ang mga trip natin, no, iba na. No? Iba na. Tinataas na natin ang kamay natin para sa Panginoon. Amen. Amen.
Hallelujah. Kung dati, iba yung mga pinapakinggan natin, iba yung mga pinapanood natin. Ngayon, no, because we are living wisely, mas gusto ko nang pakinggan yung mga bagay patungkol sa Diyos. Amen. Why? Because I'm living wisely. Kung dati, kapag kausap ko yung kaibigan ko, no, nang o-cry kami ng kung sino-sino. Ayan, gano'n, no, ginajudge namin yung mga dadaan dyan. Siguro, mag-ano to. Siguro, yung mag-jowang to, siguro may pamilya to sa Pinas pareho. Ganyan, no. Kung dati, ngayon, iba na yung pinag-uusapan namin, no. Ngayon, yung mga nasasalubong namin, sinishare na namin ang Word of God. Inaaya na namin sa End Tower pag Sunday. No, yan na yung mga trip namin ngayon. Why? Because we live wisely and we focus on things above. Yan pala yung namumuhay. No? Yun pala yung pamumuhay, no, na ang pag-iisip natin ay patungkol sa langit. Alright? Sige. James 14:4. Meron pa ako sa verse na. Last verse. Why? You do not even know what will happen tomorrow. Sino dito ang alam mangyayari bukas? May idea ka lang, no? Na pwede kang magising bukas. Pero in reality, hindi mo talaga alam. No? Although, bago tayo matulog, sino dito nagseset ng alarm? Mas tayo nagseset ng alarm no? Alam mo tawag dyan? Hindi. Ang tawag dyan ay faith. Why? Kasi naniniwala ka na gigising ka pa bukas. Di ba? Nag-set ka ng alarm kasi bukas, gigising ako, papasok ako. So naniniwala ka na magigising ka pa bukas. No? Pero, in reality, we don't even know. Kung gigising pa tayo bukas. Di ba? Sabi dito, why? You don't even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Ano yung mist? Yun ay parang ano lang, parang hamog lang, no? If you will compare your life here against eternity, ikaw ay hamog lang, no? Yan. So ganyan po yung comparison niyan. So now we need to take Jesus seriously, no? Seryoso po ang Panginoon sa atin, no? Kaya dapat seryoso din tayo sa Panginoon, no? Ang isang Kristiyano, hindi siya Kristyanan lang, no? Ang isang nagki-Kristyanan pupunta sa langit-langitan. Di ba? Pero ang isang tunay na Kristiyano, pupunta yan sa eternity, no? Dwelling place with God. Pero Kristyanuhan lang, baka langit-langitan ang pupuntahan yan, no? But salamat sa Panginoon, lahat ng mga Kristiyano sa lugar na to, no? Seryoso sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Pangalawa, live contently. Una, live wisely. So alam na natin paano mamumuhay ng wise, no? Ang pamumuhay ng wise is kino-consider lagi si Jesus, no? Amen. Merong isang bracelet ang nakalagay doon, WWJD. Sino nakakita ng bracelet na 'yon? WWJD. What would Jesus do? Reminding them or reminding us na sa sitwasyon na to, if Jesus will decide, ano kaya ang desisyon na gagawin ni Lord? What would Jesus do? Ayan. Now, pangalawa, live contently. Ano yung contently? Mamuhay ng may kakontentuhan. No? Na merong satisfaction. Anong sabi ng verse? But godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into the world and we can take nothing out of it. No? Kung kayo ay mayroong gustong isang bagay na dalhin sa life after death, ano po yung bagay na yan? Cellphone? Bible. Bible? Pananampalataya? Yung isang physical things, kunyari lang, huwag natin masyadong seryosohin. No? Yung talagang kunyari lang. Although we know na wala tayong madadala. Pero kung meron kang isang bagay, things, no, na gusto mong dalhin sa langit, ano yan? Cellphone. Di ba? Ano pa? Picture. Ang dramatic naman. Habang nasa iyo ka, dalawa mo picture. Ano yung picture? Picture mo? Cellphone, makakontak ka pa lang. Ano yung gusto mong dalhin? Cellphone, basta. Si Chong, alam ko. Si Chong, fishing rod. Kaso wala nang ano doon, no?
O, di ba? Now, sabi dito, anong sabi doon? But if we have food and clothing, we will be content with that. For we brought nothing into the world and we can take nothing out of it. Kaya lang, ang sabi ng Biblia, wala naman talaga tayong madadala. Kahit ano. Nung lumabas tayo sa ating mga nanay, wala naman tayo kahit ano. Di ba? Kaya yung pag-alis din natin dito, wala rin tayong kahit anong pwedeng madala. No? Ayan. Kaya, marapat lamang na isang Kristiyano o isang tao makontento kung anong meron siya kasi wala naman siyang nadala at wala rin naman siyang madadala sa eternity. No? Ayan. Sabi ng mga atheists, no? Ano yung mga atheists? Ang atheists, hindi sila naniniwalang may Diyos. No? Hindi naniniwala mga atheists na may Diyos. Yan, they are living with evidence, no? No, sabi nila, ito ang sabi, ininote ko dito. Hope in heaven prevent the human beings from enjoying the life on earth. Sabi ng mga atheists, yun daw mga Kristiyano na nag-hope sa heaven, no? Piniprevent lang nila ang sarili nila or ginajustify lang nila ang sarili nila kung bakit hindi nila na-enjoy yung buhay sa lupa. Kunyari, isang taong hirap na hirap sa buhay. Ang hirap ng buhay ko pero ang hope ko ay sa langit na lang. Ang sabi ng mga atheists, pinapaasa mo lang ang sarili mo eh. No? Para at least sa pag-iisip mo man lamang, maniwala ka na merong mas magandang buhay kaysa doon sa hirap na naranasan mo ngayon. Minsan gusto kong maniwala sa mga atheists eh. No, na may point sila. Pero, no, ito naman ang sabi ng mga Christian, no? They are wrong. Mali kayo, mga atheists, no? A belief in heaven is associated with greater happiness and life satisfaction. Yun. Yun daw isang tao na naniniwalang merong heaven, no? Meron siyang satisfaction sa buhay. No? You cannot judge me based on what I have. Merong merong konti lang meron siya pero satisfied siya. Masaya siya, di ba? Pero meron namang sobrang yaman, no? Pero hindi siya satisfied, no? Malungkot siya. Hindi nga siya makatulog eh. Kasi baka pasukin ng magnanakaw yung bahay niya eh. Wala siyang peace of mind, no? Ayun ang lamang natin sa kanila. Okay? Now, contrary sa sinabi ng mga atheists, no? Yung mga Christians, no, naniniwalang may eternity with Jesus. Ayan. Yung mga tao na naniniwalang may eternity with Jesus, sila yung mga kontento sa buhay. Amen? Amen? Sila yung mga kontento sa buhay. Yung mga taong naniniwala na mayroong eternity with Jesus. Ayan. Mas masaya sa ang buhay nila sa lupa. No? Kaya ang isang Kristiyano, no, masaya. Yes. Sino dito ang masaya? Amen. Masaya. Why? Kristo sa Kristo. Yes. Because you have Jesus in your heart. Amen. Meron tayong contentment. Kung anong ibibigay ni Lord, Lord, so be it. No? Ayan. Pero i-bless tayo ni Lord. Sino dito ang niniwalang i-bless tayo ni Lord? Amen. Of course, i-bless tayo ni Lord. No? Kasi anak niya tayo eh. Amen? Ayan. So, 1 Timothy 6:6-8, but godliness with contentment is great gain. For we bro, okay. Ito na yung verse kanina. Yeah. So, live contently. Bakit gusto ni Apostle Paul na mag-focus tayo on things above? Una, para we can live wisely. No? Maging tama yung mga desisyon natin sa buhay. Alam mo, ang isang Kristiyano na lumalalim yung pagkakilala sa Panginoon, nagiging tama yung desisyon niya sa buhay. Yes. Nagiging tama ang desisyon sa buhay. No? Maaring nagsimula tayo sa mali, no? Kasi resulta ng mga maling desisyon. Pero once you accepted Jesus Christ as Lord and Savior, at patuloy mo siyang kinikilala sa buhay mo, magiging tama yung mga desisyon mo. Amen. Amen? Yan. Amen. Pangalawa, magiging kontento ka sa buhay kasi i-bless ka ni Lord at yung blessing na galing sa Panginoon magiging enough sa iyo at kontento ka sa buhay. Okay? Pangatlo, living or live
a holy life. Parang medyo mabigat to ah. Paano ba mamuhay ng may kabanalan? Namuhay na nga ako ng wisely eh. Namuhay na ako ng may kakontentuhan. Ba't may ganito pa? Live a holy life. Colossians 3:2. Ito yung text natin kanina. And he said, feast on all treasure of the heavenly realm. No? Pagbulay-bulayan nyo ang mga bagay tungkol sa langit. No? Living a holy life. Ito.